we're talking of hundreds of bank transactions na Involving Sarah and the husband. And then, pagdating mo doon, syempre sasabihin nila, hindi lang naman government salary ang source ng income ni Sarah eh. Kasi nga, pag tinignan mo yung salary niya, we have corporations, no? Kaya tayo, And then, kaya dumating ngayon yung SEC, yes, looking at the corporations that the Vice President declared. So, for possible source of income. And pag tinignan mo yung history ng mga kampanya na to, ang profit na lumilitaw ay less than 1%. No? Yeah. So, the profit of this company or the net income of this company will not be enough to explain kung saan nanggagaling yung bilyon na pera na pumapasok sa bank account ni Sarah at ng asawa niya. And then, ang interesting doon, kapag binuksan mo yung BIR at hindi nagre-reflect pa rin yung wealth niya or yung income niya, dun sa tax payment niya, tax evasion pa yun. Yes. Diba? And which is a crime, di ba? Hindi. So, umpisahan natin dun sa Salen. Multiple years ang tiningnan nila. And then they saw yung mga years na wala siyang declaration ng cash on hand or even in the bank from 2019 to 2024. And then you see the bank transactions according to the AMLC report, no? And then dun sa AMLC cover letter, nakita niyo yung matrix, may dalawang klase ng report. Yung cash transaction report and the suspicious transaction report. So automatically, pag cash transaction report is triggered by the 500,000 limit. So pag kayo po ay nag-transfer ng pera from abroad to the Philippines, nagpadala kayo, or may mga galawang pera na more than 500,000, nafa-flag yun ng bangko, and then they have to submit it to the AMLC. Pero, kapag sinabing suspicious transaction report, it means that, okay, nasa threshold na siya, but maliban sa nasa threshold siya, may mga red flags. Ano yung ibig sabihin ng mga red flags na to? Maaaring yung financial activity or transactions are inconsistent with the client profile. Halimbawa, biglang ako at si Prof. Dan ay may transaction na milyon-milyon araw-araw bilang professor sa UP. That will be inconsistent with our profile. Bakit kayo nagtatransfer ng bilyon-bilyon araw-araw? Ay, pinamanahan na po ako. Nakuha na yung mana ko sa lola ko. And then you'll have to be able to explain. Yeah. No? So, yun ang ibig sabihin ng suspicious transaction report. Or, aside from hindi nagmamatch yung profile nung tao dun sa financial transactions, pwede ring multiple accounts to move funds quickly. So, sa isang araw, multiple transaction tayo. Baka naman bumibili ng lupa sa paso, si Prof. Dan. Kaya maraming mag-transfer. But ganun, no? So, or pwede rin that the transactions are linked to fraud, corruption, or illegal activity. Kaya siya naka-classify as STR. There were 313 CTRs, cash transaction report, dun sa Sarah account. And then 317 cash transaction report dun sa husband niya, yung account with the husband. And so yung total for both is 630. And then yung STR ay 33. For both. Oo. Yung total amount involved ay nakita nyo yung 6.7 billion. Grabe, no? 6.7 billion pesos ang pinag-uusapan natin dito. Pero isipin nyo, pag sinabing total amount involved, hindi naman ibig sabihin 6 billion yung na-deposito sa account ni Sarah. Ibig sabihin, pag transactions, tingnan nyo may breakdown, inflow and outflow. So, yung inflow, yun yung mga na-deposito, 4.4. Diba? And then, yung outflow, ito yung mga withdrawals, 1.5 billion pesos. Diba? Tapos, ayun. So,
na-flag yan lahat. Yung 17, and a total of 33 STRs dito sa mga deposito na to. So, anong take mo dyan, Prof. Dan? Remember yung nangyari kay Justice Corona, no? The Chief Justice Corona. Yung failure mag-declare ng may property siya na wala sa SALN was the ground ng tanggal. So, inuna nila yung issue na yon and they voted on it. And that was it. Kasi hindi ganun kasimple yun eh. Kasi hindi na-reflect dun sa SALN ng Chief Justice. And they voted and they said hindi na dapat ito maging public servant. Remember, yun yung essence ng decision ng impeachment ng trial court. Parang feeling ko doon pa lang sa hindi pagtutugma nung SALN niya at yung cash flow sa account niya. Di na kailangan pang you don't have to go dun sa punto ng saan galing itong mga perang to. Yeah. Relevant yun kung criminal case yung sinusumo siya for a specific criminal case and you're trying to put na gusto mo ilagay yung vice president sa jail. Diba? Subsequently. Sa future, after the impeachment. Okay. Hindi sa sa trial. Impeachment, all you have to prove is meron siyang unexplained wealth dahil meron siyang mga pondo sa bank account niya na hindi na-reflect sa SALN niya. And nakita dito sa mga datos natin, diba? Na for years from 2019 to 2024 ay walang declaration ng cash on hand or in the bank si Sara Duterte. So paano sa palagay mo yung magiging niyan? That's one, no? Paano magiging defense niyan ni Sara Duterte sa impeachment trial? Kasi so maliban sa hindi pa niya dineclare itong mga cash transactions na to sa SALN niya, pag tiningnan mo yung amount of money na involved dito sa bank transactions na to, they're even bigger than the value ng SALN ni Sara. Yeah. Yun na nga, kasi nga hindi na declare. Tapos, how does a public servant get her hands on this kind of money? Yun ang tatanong mo sa trial eh. And all they have to conclude is unexplained yan. Oo. Kasi nga, Diyos ko. Not that she won't be given a chance to explain. She will be given a chance to explain. Pero kung regular government employee ka, hindi ka makaka-accumulate ng billions worth ng wealth. Okay, benefit of the doubt. Para sa mga DDS friends natin dito. Bakit? Yun lang bang sweldo niya sa gobyerno, yung source of income niya? Pwede ba yun? Pagka, meron kang stake sa mga corporations, Prof. Dan, kung government official ka. And you're expected to work full-time. Pwede naman. You just have to inform. Depende pala. Paano papasok yung issue ng conflict of interest? Halimbawa, ito yung naisip ko kanina eh. Sila may-ari ng ice plant. Ito yung nakakatawa kasi when we're talking of amending the Constitution and limiting the ownership of enterprises, yung 60-40 and then opening ko anong mga enterprise ang pwede sa foreign ownership. Alam mo ba na may ban sa foreign ownership sa mga ice plant? No, I did not know. I did not know that. Oh, so I assume a long time ago, may issue on the control of ice, diba? That would affect public welfare. So kasama doon sa mga companies nila yung isang ice plant nila. Yun yung mga tube ice na kinakaladkad sa buhangin. Naalala niyo? Hindi tube ice, yun yung tube ice yung hindi yung tube ice, yung tube talagang ganyan. Yan yung mga bloke ng ice na bilog eh. Sige, bilog. Bakit? Hindi ako nakita ng malalaking bilog. Ang yan. Talaga, meron bang ganon? Bilog na bloke, redundant yun. Bloke, square. Yung hinihila with the hook. Yes, kinakaladkad sa buhangin niya. Oo nga, tapos nalagay mo sa coke mo. May kasama pang ipa. Diba? So, meron silang business ng ice. Tapos yung Metro City Chow Foods Corporation, 'di ba? Yung ice plant nila 2023 walang income. Merong net loss of 394,000. And then yung Metro City Chow Foods nila, net loss din.
Yung isa, may income, yung GenCorp, may revenue nung 2024 at 2023. Ang laki ng mga transactions niya, revenue niya, 394 million at saka 320 million noong 2023. And yet, their net income is only 0.8%. Hindi 0.08 medyo Mali yata yung mali ng move ng zero si Congressman Redon. The net income is 0.8% of their revenue. Diba? Yearly. Oo. Diba? For a few years na tinitignan nila. Oo. So kung ganyan ang net income nila, how would you explain yung pumapasok pa rin na wealth sa kanila if their corporations cannot explain the flow of money? So they aren't making money. Diba? So hindi pwede yan yung excuse. Oo. Kung bakit may pera siya. So, this is where the testimony of Trillanes comes in. Ano yung sasabi ni Trillanes? Saan nanggagaling ang pera ng pamilyang Duterte? Hindi pwedeng sa government salary. Nakita natin sa SEC, mababa ng declaration ng income. It would have been interesting kung na-reveal yung BIR kasi nga possible tax evasion, parang si Al Capone, diba? Na part of the criminal underworld, but the government was able to go after him because of tax evasion. So, very interesting. So, mamaya natin i-discuss yung BIR na yan. So, pasok. Ano yung storya ni Trillanes? Tumatanggap daw sila from a known drug lord. Alleged drug lord, diba? Na family. Connected din dun kay Michael Yang. Na connected sa Farmally at saka sa mga Pogo businesses. Tsaka steady amount. Periodically. Kaya meron si Trillanes dates when these amounts were allegedly ang dami, diba? Transferred. So yun. That would explain it. Better than their corporations. Oo, yung yan, kay Sammy Uy. Yung flow ng money. Paano nyo daw nasabi na si Sammy Uy nga nanggagaling yung mga manager's check? Manager's check. Paano mo daw nalaman na kay Sammy Uy nanggagaling? May account yun. May account yun, di ba? Kung mag-issue ako ng manager's check, it's from me. Nakasulat yun dun sa check. Tapos, ang ginawa nila, dahil madaming transactions, yung hawak-hawak ni Senator Trillanes, yun yung ginawa nila ni Congresswoman Leila de Lima, diba? Dahil ang tagal, kung iisa-isahin mo yon, randomly select. Pag randomly select, ibig sabihin, random, para ka nag-toss ng coin, kung ano ba yung, para ka nag-raffle. Alin sa mga items na to, diba? Ang malungkot dito, isipin mo yon, the whole Duterte campaign is against drugs. Pagkatapos, ano yung nakita dun sa sinasabi ni Trillanes at nag-match yung transaction, financial transaction na sinasabi ni Trillanes dun sa datos ng AMLC. Right. Tsaka, randomly selected. Tapos meron, totoo nga. Yun ang nangyayari. Diba? Sabi ng anak ko, meron nga pumasok na all amount. All those 18 transactions identified by Congresswoman de Leila, nagmamatch dun sa STR ng AMLAC. Yeah. Diba? Imagine niyo yun, yung inyong anti-drugs champion, allegedly tumatanggap ng pera, bilyon, from the major drug lords. Saka yung buong pamilya niya. Buong pamilya niya. Diba? Tapos bulag ka pa rin, diba? Bulag ka pa rin. Diba? Kung manalo si Sara sa 2028, you deserve. You get the government that you deserve. Sa palagay nyo ba, bakit naman kami malulungkot doon? Kakain lang kami uli ng popcorn. Parang yung administration ngayon, di ba kayo bumoto dyan? O ano na, wala pa tayong malinaw na energy response.
magkaka-fiscal crisis din tayo kasi ang lala ng mga utang na hindi nagta-translate sa development. O ta's mangungutang na naman tayo, 'di ba? 18 trillion.